Ang ating prayer leader. Hallelujah. Kayo po ba excited today? Gaano po kayo ka-excited sa ating Panginoon? Kung last week po, nabuhayan po tayo ng loob dahil pinag-aralan po natin si David. Si David po yung pong humati na Red Sea. Okay. So, lahat po kayo nagiginig. So, si David, in-encourage tayo, napakamurang edad, pero dahil nandun yung pananampalataya sa ating Panginoon, nandun yung tiwala niya sa ating Panginoon, humarap siya sa isang 9 feet 9 tall, almost 10 feet tall. Alam niyo po ba gano'ng kataas ang 10 feet tall? 10 feet. Yung pong basketball ring, alam ko po 10 feet yon. At si David, ang average height lang po ni David is about 5 hanggang 5'5". Hindi po ganun kataasan si David, pero nandun po ang tiwala na napakalaki ng ating Panginoon. Hallelujah! Although nandun pa rin po tayo sa believers with unfailing faith. Ito pa rin po yung topic natin. Pakisabi nga po sa katabi mo, patuloy ang iyong pananampalataya ay umusbong. Kung katabi mo ang misis mo o mister mo, sabihin mo sa kanya, nawa, ang pag-ibig mo sa akin ay umusbong din. Okay, patuloy na umusbong. Okay. Tayo po ay nagpapatuloy dahil ito po yung nais natin ng Panginoon na yung ating pananampalataya, hindi po yan aandap-andap. Hindi po yan yung mataas kahapon, ngayon mababa, parang walang nangyari, parang yung iyak mo kahapon, ngayon, wala na. Parang ang pananampalataya mo ay base lang kung ano yung nararamdaman mo. Ang ating pananampalataya ay base sa salita ng ating Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. So yung salita ng Panginoon, panghahawakan natin yan dahil yan ay magtatagumpay, dahil yan ay kasama natin, dahil yan mananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. Yung mister mo na nangako, patuloy mo pang hawakan kasi maboborn again siya ngayon. Hallelujah. Kapag sa Panginoon po tayo ng hawak, kaya nga ang patuloy natin pinag-uusapan, hanggang October na po to, yung believers unfailing faith, dahil tuturuan po tayo ng Panginoon kung paano po yung ating pananampalataya, hindi yan magiging aandap-andap, kundi yan magpapatuloy sa kalakasan ng ating Panginoon. So yung first Sunday po ng July, pinag-usapan po natin si Gideon. Kilala niyo po si Gideon? Kung hindi niyo po wala po kayo dito, hindi po kayo nakapag-attend ng first Sunday, meron naman po yan sa Light Change TV po natin. Pwede niyo po yung i-replay. Pero, hindi po namin na-advise na puro replay na lang kayo. Baka yung pagpapala ng Panginoon, puro replay din. Okay? If you have time at kung wala kang ginagawa, come in this place. Ang sarap po yata na sama-sama ang mga anak ng Diyos nagpupuri ng sabay-sabay. Hallelujah. So si Gideon po with 300. Alam niyo, 300 against 135,000 na kalaban nila. Pero nanalo po sila. Of course, with the power and with the guidance and protection of the Lord. So yung last Sunday po natin, si David po, na napakabata, hindi ganun pa talaga ka-warrior, hindi pa talaga pumatay ng tao. I believe, first time po si Goliath ang kanyang patayin, pero hindi po siya natakot. Dahil alam niya ang kanyang Panginoon na kapag siya'y kumilos, taob lahat ang kanyang kalaban. So, nalipog po nila yung mga Philistines na mayayabang, lalong-lalo na si Goliath, sa isang bato lang. Gaano po kalaki yung bato? Hindi po yan gajolen. I believe medyo kamao ni David yung ginamit na bato. Kasi po malaki yung noo. Malaki po ulo ni Goliath mayabang, di po ba? Pag mayabang ka, malaki ulo mo. Okay? Kaya malaki rin ginamit. I believe, malaki pong bato ang ginamit ni David. Akma-akma na pumasok sa uluhan ni Goliath. Actually po, nung tinamaan niya si Goliath, patay na po siya.
Kaso kailangan po niya pugutan ng ulo si Goliath para ipakita sa mga kasama ni Goliath na patay na ang kanilang warrior. Nung itinaas niya yung ulo. Hallelujah. Kaya nga po ngayon, pag-uusapan po natin the unfailing faith of Jehoshaphat. Okay, let's pray. Father, we ask you, Lord, to guide us and be with us. As we listen to your word, give us wisdom. Give us knowledge, Lord, na maintindihan po namin yung salita. Na hindi lamang po kami makikinig at maintindihan, kundi ito'y may pamuhay namin. Maging kasangkapan ng aming buhay Kristiyano, ang mga bagay, Lord, na ginawa mo maging kay King Jehoshaphat. Be with us, Lord, nawa sa araw pong ito'y matuto po kami na patuloy na panghawakan yung salita. Patuloy na kami ay manatili sa iyo. Sa aming pananampalataya, patuloy na ikaw ang aming saliksikin. Ikaw ang aming hahanapin, O Diyos, sa buhay namin. And as I speak, Lord, I declare salvation, Lord, sa bawat isa, especially sa mga mahal namin sa buhay. I speak blessings as well. I speak healing, and I declare healing be upon them, Lord. There will be healing as we pray in Jesus' name. Amen. Si Jehoshaphat po ay pang-apat po na hari after na na-divide po ang Israel. Na-divide po yan into northern and southern kingdom. Dalaw lang po ang Judah, no? Pero yung property po nila ay nasama po ang Simeon. Pero sa 12 tribes, ang nanatili po sa southern kingdom ang Judah and Benjamin o Benjamites. Okay? So the rest of the 10 tribes, northern kingdom. Kaso nga lang po, sa northern kingdom, halos o lahat ng kanilang hari, wicked. Sa southern kingdom, may mga hari po na righteous. At isa po yan si Jehoshaphat. Okay? At sabi po ng 2 Chronicles 20:22, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah and were defeated. Okay? Ito na po yung climax ng ating topic. No? Pero ano po yung context? Ano po yung pinagmulan nito? Katatapos lang po na gerahin ng Israel, nag-combine po si King Ahab and King Jehoshaphat against King Aram. Kakatapos lang po niyan, tapos pinadisguise ni King Ahab. Kilala niyo mo si King Ahab? Asawa ni Jezebel. Okay? Pinadisguise niya si King Jehoshaphat kasi po lalaban po sila sabay this time. Yung king ng Southern Kingdom and Northern Kingdom nagsama. Nagkaroon ng alay. Okay? So parang si Jehoshaphat ang gusto niya mabuo ulit ang Israel. Kaso lang, paano mabubuo? Wicked si Ahab, righteous si Jehoshaphat. Okay? Si Jehoshaphat po, hindi po yan mataba, no? Okay. Sapat po ang kanyang pananampalataya kay Lord. Hallelujah. Kaya natalo po sila, bumalik po siya sa Judah. Ngayon, may nagbabanta na. No? May magiging kalaban sila. At ito po yung kabanata na nanalangin na po sila ng tulong sa ating Panginoon dahil pinagkatiwalaan na ni King Jehoshaphat ang propeta ng Panginoon. Noong lumalaban po sila with King Ahab against King Aram, hindi po nila pinaniwalaan ang propeta ng Panginoon. Pero dito, when Jehoshaphat started to worship God, ito na po yung naging nangyari. As they began to sing, the Lord set ambushes. Hallelujah. And the word said, they were defeated. Hallelujah. Kaya nga po tayo, even today, we can declare these things. Kasi sabi ng Panginoon, I come to give you life and have it more abundantly. Hallelujah. Hindi po tayo tumanggap sa ating Panginoon para maging talunan. Hindi ka naging Kristiyano para ang buhay mo ay talunan at lelemyak-lemyak lang. Aandap-andap. Meron po tayong pananampalataya at sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon, doon po tayo pinalalakas ng Diyos. Kaya nga po ang plano niya is to give us life. It's not defeat, but to give us life.
as we trusted the Lord, as we start to trust the Lord, as we start to call Him, as we start to worship Him. Before, hindi po natin sinasamba ang ating Panginoon. We do not even utter the name Jesus as our Lord. Posible, nandun lang siya, parang ginagamit as mura. No, yung kapag nabigla ka lang. No, yung iba, kinukumpleto, Jesus Christ. Yung iba naman, kinukumpleto yung pamilya. Jesus, Maria, Sep. Okay, kinukumpleto. Pero noon, nung wala pa tayong ugnayan sa ating Panginoon, ang hirap bigkasin yung pangalang Jesus. Especially kapag may problema tayo. But when we have this relationship with God, nagkaroon na po tayo ng tapang to utter the name of Jesus in our life. At sana even today, tayo po ay pinalalakas ng Panginoon dahil po nais ng Panginoon na every time we face troubles, we need to consult Him. Sino po dito yung nakakaalam na bukas, wala siyang problema? Sino yung nakakalam dito? Na bukas pagising niya, walang problema. Parang all is well. Sino? Taas ang kamay. Yan ang unang problema mo. Okay. Wala, kaya we need to consult the Lord, no? Sa lahat ng inaharap natin sitwasyon. Lalong-lalo na rin sa mga pagpapala ng Panginoon. We need to consult the Lord. Kapag po tayo pinagpala ng Panginoon, we need to consult the Lord. The more na binibless tayo ng Panginoon, the more we need to pray. Hallelujah! Yung iba, pag ang daming tinanggap na pagpapala, wala sa church. Praise God, nandito po kayo. Ibig sabihin, may pagpapala. O wala. Pero hindi po nawawala ng pagpapala mga anak ng Diyos. Nandito po kayo. Hindi ko nababatay ng mga taga-online kasi we want them to be here. No? Gusto natin na sila yung nandito rin. No? Kaya wag na natin silang pansinin. Pero kung first time ka kapatid, welcome ka sa Calvary Temple, Philippines. Hallelujah! No? Kaya nga po sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagpapala, lalong-lalo na sa business mo, you need to consult the Lord. Kapag merong bagong beginning, may bagong simulain, you need to consult the Lord. Pag may nanligaw sa iyo, you need to consult the Lord. Hallelujah! Para di ka iiyak-iyak. Amen. Nandito ba misis ko? Wala pa yata. Ayun, nandun daw. Hallelujah. Behave ako, behave. Hallelujah. So, ang Panginoon po, nagpapatuloy po tayo, no? Tuturuan po tayo ng Panginoon kung paano po natin panghawakan ng pananampalataya. Just like Jehoshaphat had unfailing faith in God because Jehoshaphat inquired about his situation first to the Lord. Okay? May mga sitwasyon. May sitwasyon siyang haharapin actually, pero ginawa niya, he inquired the Lord. No? Sabi ko nga, katatapos lang matalo, they did not listen to the prophet of the Lord na si Micaiah, pero this time, kinonsult na ni Jehoshaphat ang ating Panginoon. In 2 Chronicles 20 verse 1, after this, the Moabites, then Ammonites, with some of the Meunites, this is also the Mount Seir, come to wage war against Jehoshaphat. Eto na, katatapos lang yung gera ng Northern Kingdom, sumali si Jehoshaphat. Pero this time, ang Southern Kingdom naman, ang gegerahin. Pakita nga natin yung picture, may binigay po akong picture. Ayan. Ito yung Judah, yung taas niyan, ang Northern Kingdom. Kaya nga tinawag siyang Southern Kingdom kasi southern part siya. Okay? So, bumalik po si Jehoshaphat sa kanyang area sa Jerusalem. Tapos po, nandun na po yung mga Ammonites and Moabites and some mountain Seir. Ang sabi po sa verse 2, some people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hazeson Tamar, that is En-Gedi. Okay, balik natin. Yung pong En-Gedi. Ito po yung En-Gedi. Yan. Okay?
So malapit na po sila. Okay? And the Word of God said, they are actually waging war against Jehoshaphat. Alam niyo kapag gera, hindi ordinary yan. Hindi yan minamane ang gera. It's life and death situation. Okay? At hindi lang iisa. The Word of God said, a vast army. Alam niyo yung vast army, ibig sabihin yan? Malalaki yan. Gabus kalaki. Hindi, vast. Ibig sabihin, large. Okay? Too many to count. Okay? Ng verse 2. Okay, ng verse 2. So, nandun na po sila. No, ito po yung Dead Sea. Ito po yung En-Gedi. Okay, nandyan na po sila. Yun lang po yung Jerusalem. Ibig sabihin, nakakapasok na po sila na hindi kaagad nalaman ni King Jehoshaphat. Sa tanong ko lang, pag may problema ba, malalaman mo agad? Hallelujah. Ang alam ko, ang problema, kapag hindi natin medyo naabangan si Judith. Kilala mo si Judith? Judith sa electric bill, Judith sa water bill, Judith sa renta. Pero alam natin, kaso nga lang, hindi natin inaabangan. No, hindi natin kinakalendar. Okay? Pero hindi tayo magugulantang dahil ang Panginoon sa Panginoon walang surprise. Sa Panginoon, hindi siya mabibigla at hindi siya nagugulat sa mga nangyayari sa atin just like sa buhay ni King Jehoshaphat. Hindi yan nabigla na si Jehoshaphat hindi niya alam pero hindi nabigla ang Panginoon kasi nga sa Panginoon walang sorpresa. Lahat alam ng Panginoon ang mga nangyayari. Inaalaw lang ng Panginoon na mangyari isang bagay sa atin para yung faith natin masubok. Ang demonyo, yung faith mo, susubukin niya para mag-fail. Pero ang Panginoon, kapag inalaw niya na ang pananampalataya masubok, ang alam ng Panginoon, aangat ang faith. Hindi yan babagsak. Kasi kasama mo ang Panginoon. Okay? So, ang ginawa ni Jehoshaphat, no? Dahil hindi niya napaghandaan, although sabi ng 2 Corinthians chapter 18, Jehoshaphat has 1,160,000 armies o soldiers. Ganon karami. Pero this time, dahil nagulat siya, malapit na sila, parang hindi niya nakaya na lipunin lahat. Okay? Nakot in the act siya. Then in verse 3, ito po, alarmed, ibig sabihin, nagulantang, nag-worry, pero yung word na alarm dito, yung pong nakita niya na wala siyang magagawa against Moab, Ammon, and Mount Seir. Sa mga kalaban niyang, ang sabi, vast army. Kaya nga, Jehoshaphat resolved, pag sinabing resolved, nagkaroon ng, ang naging solusyon niya, no, ang naging resort niya, to inquire the Lord. Pag sinabing inquire, you are actually submitting to the very will of God. Kasi bakit ka bang mag-i-inquire sa ating Panginoon kung di mo naman pagkakatiwalaan? Hallelujah! No? It sounds familiar. May maghihingi sa iyo ng advice. Pag in-advisean mo, hindi naman niya tutuparin, hindi naman susundin. Sinayang lang yung oras mo. Hallelujah! Nagbasa ka ng Bible, pero wala naman sa iyo, wala namang pagbabago. Yun pa rin. Hallelujah! Pero alam mo yung isang Kristiyano, whenever meron siyang time to read the Word of God, ang nanasayan niyan, ano yung magiging sa kanya for that day. Hindi yun yung babasahin mo lang kung para masabi mo lang nabasa mo yung Bible from Genesis to Revelation. Ang tanong, nagbago ba ang buhay mo? O baka nagbago lang ang cellphone mo? Hallelujah. So nag-inquire siya sa ating Panginoon and he proclaimed a fast for all Judah. No, nag-declare siya ng prayer and fasting. Sa mga Kapampangan, prayer and feasting yan eh. Kasi mga Kapampangan, mahilig sa pagkain. Pero inuna nila ang pananalangin. Ang magkaroon ng oras sa ating Panginoon. No? Kaya nga,
it sounds, no? The people of Judah came together to seek help from the Lord. No, sabi ng Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart. Paano yung all your heart? Paano natin i-apply yung word na all of life o all of your heart? And lean not on your own understanding. At the next verse, in all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Paano natin i-apply ito? You need to desire the presence of God in your life. And He will make your path straight. Pero kung i-claim mo lang, I trust the Lord with all your heart, paano? I-desire mo yung presensya ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. No, kaya nga, the people of Judah came together. Actually, kung babasahin po natin ito, even the children and their wives came and pray and fast with Jehoshaphat to seek help. Indeed, they come from every town in Judah to seek Him. No, nandun, nag-declare ang kanilang hari at na-convince ng hari ang lahat ng kanyang nasasakupan. Why? Dahil alam nila ang kanilang hari, righteous. You know the word righteous? You can attain the word righteous sa buhay natin if we have relationship with God. Hallelujah. So Jehoshaphat has this relationship. Kaya nga, when he stood in the assembly, he prayed and fast as he inquired the Lord. No, alam nyo, sa totoo lang, yung pananampalataya natin, kung ito ay katulad na pananampalataya nila, Gideon and David, nakaka-inspire yan. No, kapag ang pananampalataya natin, na ipapakita natin, nakaka-inspire yan. Lalo na kanina, when you worship, tapos parang tinatamad ka, ayaw mo magtaas ng kamay, tapos yung nasa harapan mo talagang todo taas ang kamay. Na parang walang kinakahiya, ay talaga namang wala ikakahiya sa pagpurit pagsamba sa ating Panginoon. Hindi ko lang alam bakit yung iba ayaw magtaas ng kamay. Siguro ayaw matawag ang pangalan, parang recitation lang yan nung tayo nag-aaral pa. Ayaw natin magtaas ng kamay kasi hindi natin alam yung sagot. Hindi naman yan. No, the reason why we raise our hands, ano yung dahilan bakit tayo nagtataas ng kamay whenever we worship God? Connection. No, parang yung charger na kinoconnect mo sa outlet. Dalawang kamay. Yung iba, isang kamay na lang, halfway pa. Parang ang bigat. Okay? Pero if you have this heart na fully surrendered sa ating Panginoon, itataas mo ng yung kamay, buong buo. Hallelujah. No, alam mo naman yan eh. Kasi nung bata ka pa, kapag magpapakarga ka sa daddy mo, nakataas ang dalawang kamay mo, hindi lang isa. Kasi you want yung embrace nung tatay. You want the connection sa tatay. Hallelujah. Kahit mabigat na si Omi, kapag nagtaas ng kamay niyan, kakargahin pa rin yan. Pero wag lang sa ganitong kalaki. Hallelujah. Okay? Habang kahit, kasi po, tayo alam natin yan kung paano magpakarga, di po ba? Alam natin yan, meron tayong, naranasan na natin yan. Yung damdamin, yung connection mo na meron sa tatay mo, na napakabuti. Hallelujah. Parang wala na akong kausap. Pero sa totoo lang po, kung dito hindi mo mataas ang kamay mo, kahit sa bahay nyo, hindi mo matataas ang kamay mo whenever you worship God. Hallelujah. Kaya nga, nung nag-pray si Jehoshaphat, actually, dineclare ni Jehoshaphat, no, kung babasahin natin, kung nandyan po kayo, meron po kayong Bible app, nung nanalangin si Jehoshaphat, sabi niya, you are the gods of all kingdoms. Na sinasabi ni Jehoshaphat, maging yung mga taong ito, ikaw ang hari niyan eh. Actually, itong mga lumulusob sa amin, sabi ni King Jehoshaphat, ito yung mga ayaw mong lupugin. Ayaw mong sirain sila, kaya nga duman ang Israelites mula sa Goshen,
Red Sea, Mount Sinai, iniwasan nila. Pero sabi ni King Jehoshaphat, pero eto naman ang ganti nila sa amin. Linulusob tayo, linulusob ang Southern Kingdom. In verse 12 said, our God, will you not judge them? Hallelujah. Kasi alam ni King Jehoshaphat na yung property, yung kanilang sinasakupan, promised land ng Panginoon na binigay sa kanila. Okay? Will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. Ito yung maganda kay Jehoshaphat. Nandun yung kanyang humility, yung pagpapakumbaba. He has actually 1,160,000 armed soldiers. Pero kinonsider niya, wala siyang magagawa sa ganito dahil nga very asap yung call. Umaatake na ang vast army na to. We do not know what to do. Alam niyo, actually, pag may problema ka, kapag alam mo ang dapat mong gawin, hindi na problema, tama? Kung may solusyon ka sa problema mo, hindi na yung problema. Okay? Pero ang problema, pag yan pumasok, tapos we do not consult God, wala talaga lang magagawa. Come what may na lang. Pero ito, we do not know what to do, but, ito po, whenever you are reading the Word of God, you read, but, mag-take notice na po kayo. Kasi meron po yung promise na binibigay. Sabi niya, but our eyes are on you. Okay? Our eyes are on you. Ibig sabihin, yung tulong na kailangan namin, hindi manggagaling sa mga soldiers ko. Yung tulong na kailangan namin sa'yo. Sa'yo manggagaling, Panginoon. Ikaw ang magliligtas sa amin. Hallelujah. Remember, kwento rin ni Pastor Manny kagabi to? Si Peter, nung naglakad sa tubig, actually, nag-pray si Lord. Medyo natagalan sa pagpipray ang Panginoon. Medyo yung mga disciples ng Panginoon ay naiinip. Kaya siguro natulog. Kaya yung bangka nila medyo lumayo na sa pangpang. Ngayon, gabi, madilim. Dahil yung mga, wala pang flashlight noong time na yon, gasera lang. So nakita nila may figure na naglalakad sa tubig. Natakot po yung mga disciples ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, ako to. Okay? I am Jesus. Or sinasabi niya, ako to. Sabi ni Peter, Lord, kung ikaw nga yan, kasi nga hindi pa nabivisualize, hindi pa talaga nakikita ng maliwanag. Kung ikaw talaga yan, hayaan mo na lumakad din ako sa tubig. So sabi ng Panginoon, sige. Hallelujah. Palagay ko, si Lord di naman nagsabing, sige, lumakad ka. Palagay ko, hindi, nananakot yun eh. Palagay ko sinabi niya, sige, lakad ka. So si Peter bumaba sa bangka. Nung pagbaba niya sa bangka, I believe ito po yung nangyari. Yung tubig na magalaw, naging straight. Yung portion na lalakarin ni Peter, parang kay Lord lang. I believe, nung naglalakad sa tubig, o nung nasa taas ng tubig ang ating Panginoon, hindi siya pa ganon-ganon. Kasi maalon eh. Hindi siya pa ganon-ganon. Steady lang siya. Kasi nga yung portion na nado ng Panginoon, straight lang yan, flat. Hallelujah. So nung naglakad si Peter, nakita niya, naging straight. Diretso lang. Habang nakatingin siya sa ating Panginoon. Pero nung nagsimula siyang tumingin sa mga alon, alam niyo, when your eyes set on something, doon ka nagpo-focus. At doon ka ilalagay ng iyong mga paa. Meron bang naglalakad dito na nakatingin? Straight? Meron ba? Kaya when Peter started na makita yung mga alon at yung hangin na nalalakihan. Si Peter, fisherman yan. Marunong lumangoy yan. Pero noong time na yon, nandun yung takot niya kasi naalala niya, nakapaglakad na siya. And I believe, malayo-layo na yan. Kasi si Lord, nung nandun siya, palagay ko, hindi lang ganun sa pintuan kalayo eh. Kasi hindi maaninag ng lampara. Hindi pa nahahagipan ng liwanag ng lampara. Kaya medyo malayo-layo pa yan. So nung nakalayo na siya, at nakita niya malayo na siya, at nahimasmasan siya na hindi siya nananaginip, at nasa ibabaw siya ng tubig, at tinignan nga niya yung tubig, at
alon, nagsimula siyang lumabog. Why? Kasi yung mata niya, hindi na nakaset sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, pag nag-focus po tayo sa ating Panginoon, sabi na po ng Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of faith. Hallelujah. Ibig sabihin, the moment you start worshiping God, hanggang sa buhay natin dito sa lupa, sa Kanya lang tayo nakatuon. Yes, nagpapala ang Panginoon, pero huwag kang mag-focus sa mga pagpapala. Dahil yung kapag nag-focus ka sa mga pagpapalang yan, yan na yon. Kung pag nag-focus ka sa ating Panginoon, marami pang darating. Hallelujah. No, when trouble comes your way, always look to Jesus. Alam niyo kagandahan lang kay Peter? Nandun yung tapang niya para sabihin niya, Panginoon, tulungan niyo po ako. Yun yung tapang niya. Kaya nga, when trouble comes your way, always look to Jesus. Always inquire the Lord. Always remember kung paano kumilos ang Panginoon before. No? Yung mga dating pagpapala, dating pagkilos, yung mga experiences sa Panginoon, alalahanin mo sila. And I believe yung faith mo patuloy na lalago yan. Patuloy na hakbang yan. Hallelujah. Pangalawa, Jehoshaphat had unfailing faith in God because Jehoshaphat listened intently to the voice of the Lord. Alam mo, kapag nag-inquire ka, nagtanong ka, makinig ka. Hallelujah. Nagtanong ka ba, tapos di ka magiginig. Hallelujah. Parang yung mister, no? Ano ulam? Pag-check na lang sa rep. Sabi nung asawa, babae. Sabi nung lalaki, wala tayong rep. Di, walang ulam. Madali lang naman yun eh. Okay? Okay? So, kapag ikaw ay nagtanong, makinig ka. No? Pero the word is intently. Alam mo yung listen and hearing, magkaiba po yan. Yung hearing, naririnig mo lang siya, but you don't have you are not required na mag-effort. Narinig mo lang. Pero when you listen, yung listening, naintindihan mo, kaya nga it requires an effort. Alam niyo yung effort? Yan sa Clark meron. Effort na yung kailangan kang tumugon, kailangan kang kumilos. Okay? Kaya nga, Jehoshaphat listened intently to the voice of God. Okay? Kasi ito na, umatake na, hindi na alam no, kung ano gagawin nila Jehoshaphat. Kasi ang usapan dito, hindi lang buhay niya, buhay ng buong Judah. Yung southern kingdom. Jeremiah 33 verse 3 said, call to me. The Lord is saying to us, call to me. It's the same word, cry out to me. And your pastor will answer you. Galing, no? But sabi na Lord, call to me and I will answer you. Why? Kasi nga, nagtanong ka eh. Okay? And show you great and mighty things you do not know. Hallelujah. Bakit nag-invite si Lord ng verse na yan, call to me and I will answer you? Because He has this promise. For I know the plans I have for you. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. It's still in the Lord. Yung plans niya. And they are vast also. They are huge. They are many. And we do not know them. Kaya nga, call to me and I will answer you and show you great and mighty things you do not know. Hallelujah. Sabi rin ng Matthew 6:33, seek His kingdom first and all, alam mo yung all? Okay? Lahat. Okay? These things will be given to you as well. Kaya nga, whenever we call out on the Lord, we need to listen because He answers. Dahil sumasagot ang Panginoon. Sabi rin ng Panginoon sa John 14:14, you may ask me for anything in my name and I will do it. Hallelujah. Wala sa Panginoon na, wait lang. Hallelujah. Sounds familiar, no po?
Nung ako ay bata pa, kapag sinabi mo yan sa magulang mong, wait lang, next niyan, palo na. Lumilipad na yung hanger. Lumilipad na yung walis ting-ting. Lumilipad na yung chinelas. Pero ngayon, yung wait lang, it will take 4 hours, 5 hours, wait pa rin ba yan? Hallelujah. But whenever we ask the Lord, listen intently. In 2 Chronicles 20:14 said, Then the Spirit of the Lord came to Gahashiel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mataniah, a Levite, a descendant of Asaph. He stood in the assembly. Ibig sabihin, si Gahashiel, binibigay lang yung kanyang parang resume na kailangan siyang paniwalaan na ito credible prophet na ba yan. Kasi nga during the time ni King Ahab, he has 400 prophets na mga false prophet naman. Meron siyang isang prophet doon, although wala si Elijah, no? Si Micaiah, hindi naman siya pinakinggan. Pero this time, ito, binigay yung qualification ni Gahashiel, no? He said, no? Sabi ni Gahashiel kay King Jehoshaphat, Listen, King Jehoshaphat, all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. Hindi ka ba magugulantang ang daming umaatake sa'yo? At wala kang kakayanan? Na hindi mo alam kung gaano ito kalakas kasi ang dami nila. Hallelujah. Naniniwala ba kayo na kaya nating pahintuin ang China sa pamamagitan ng panalangin natin sa ating Panginoon sama-sama? Hallelujah. Amen? Kaya nga pinagpipray natin sila. For the battle is not yours. But, ito yung promise, pag may but. Okay? So parang nabuhayan ng loob. Okay? Si Jehoshaphat kasi nga, he listened intently. Alam mo kapag nakikinig ka ng tahasan sa nagsasalita, natututo ka. Pakinggan mo lang yung message mo habang nagsasalita yan, matututo ka. Matututo kang maglaba, mamlansya, maghugas ng plato. Mga asamang lalaki, hindi Father's Day to, no? Para lang magkasundo kayo, lahat ng ayaw ng asawa mo, gawin mo. Hallelujah! Tama ba yan? Oh, daming nag-amen na asawang babae. Kapag ayaw maglaba, ikaw maglaba. Mrs., meron pong panlalaking washing machine. Bili po kayo. Okay? So do not be afraid or discouraged because of this. For the battle is not yours. Hindi ikaw. Okay? Hindi ikaw ang lalaban. Hindi ikaw. Pero eto, nakinig sa isang propeta ng Panginoon. Parang, Lord, ba't di mo sabihin sa akin directly? In the Old Testament, kumakausap mo pa sa mga prophets. Ibinibigay sa hari. Per this time, gumagamit ang Panginoon. Okay? Hindi issue yung position. Ang issue dito, gaano ka magpapakumbaba para sumunod sa ating Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, yung message ko po, na si Pilita Jose Garcia, nung sabi ko, Lord, this time bigyan mo po ako ng mapapangasawa na maintindihan yung aking panawagan. Kasi po, nagbabarko po ako eh. Kapag ikay may character at personality, gwapo ka eh. No? Kasi sabi ng kapatid ko, sabi, hindi ka naman nawawalan ng girlfriend eh. Siyempre, pogi ako. Hindi, mapera ka lang. So, mabilisan lang po kasi nung nag-pray po ako noon, pinakita ng Panginoon yung mukha ng aking misis.
nung nagpipray ako, this time, Lord, bigyan niyo ako ng mapapangasawa na naintindihan na panawagan ko. Ibinigay po ng Panginoon dati. Pag-uwi ko, siyempre, pogi. Parang di kayo naniniwala Gumamit ako ng tulay. Okay? Nagpatuloy pa ako. Tapos short lang po yung engagement namin bago ako sumakay. Nag-west na po kami. Ba't ko pa bibitawan? Binigay na ng Panginoon. Kaso, nung ikinasal kami sa church, dito rin, after 10 months, umuwi po ako, December, kinasal na po kami sa church. Pagsakay ko ulit ng barko, extend ako ng extend. Hindi ako umuwi ng 10 months. Umuwi ako, nung after, sabi ko, extend ako ng 2 months. Okay pa siya, 1 year. Matapos na yung kontrata ko ng 1 year, sabi ko, extend para ako ng isang biyahe pa. Umabot po ako ng 15 months, pero nung nasa 14 months ako, sasabihin ko na mag-extend ulit ko. Kasi po plano ko na mag-ipon para mag-business. Para mag-business. Sabi ko, Lord, bigyan mo mapapangasawa yung maintindihan ng panawagan ko. Bakit business? Sabi ng asawa ko nung sa telepono, nasa Amerika po kami, sabi niya, parang di mo na pinagkakatiwalaan si Lord sa buhay mo. Nahimasmasan na ko. Kasi nga humingi ako ng mapapangasawa na galing kay Lord. Kaya siya rin nag-remind sa akin, kaya nga pag-alis namin ng Amerika, pagdating namin Japan, uwi na ako. Pero nag-business. Tinaob ng Panginoon. Kasi nga, yung pahanawagan. Hindi ako nakinig ako, oo, pero hindi ko sinunod. Iba yung sinasabi mo, yung pananampalataya. Iba yung ginagawa mo na, yung pananampalataya mo. Hallelujah. No, kaya nga, ang Panginoon gumagamit ng tao din para i-remind tayo sa sitwasyon natin. Hallelujah. Even pastors, no, ginagamit ng Panginoon. Kaya nga, kapatid, kung kayo tinatamaan ngayon, magbago ka na. Hallelujah. Kasi huwag mong hayaan na magkaroon ng kalyo, ng maraming kalyo ang puso mo. Baka pag tinamaan ka na, kalyado na yan. Hallelujah. No, in 16, tomorrow, sabi ni King Yashel kay Jehoshaphat, tomorrow, no, asap din. Okay, inquire lang. Tapos sabi niya, bukas, march down against them. Bukas na. Okay, alam yan, yung pag sabi, alis ka na bukas. Abroad ka na, bukas. Paano ka maghahanda, no? They will be climbing up by the pass of seas, and you will find them at the end of gorge in the desert of Jeruel. Okay? Makikita mo yan kasi nasa desert po sila. Kapag sinabing desierto, walang mga puno yan. Walang magtataguan yan. Okay? Tapos sabi niya, you will not have to fight this battle. Kasi sabi ng Panginoon, the battle is not yours. Tama? Inulit, you will not have to fight this battle. Take up your position, stand firm, and see the deliverance of the Lord. It sounds familiar. Alam niyo kung sino nagsalita niyan before? Kilala niyo? Nasa Numbers 14:30 nata yan, kung natatandaan ko pa. Si Moses. See the deliverance of the Lord. Okay? Stand still. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. Alam niyo, yung word na, and the Lord will be with you, napaka-powerful niyan. Acts 1:8, when they have the Spirit of God, sabi ng Panginoon, you will have power. Hallelujah. And that power is from the word dunamis, which means, doon din nanggaling yung dynamite. Okay? And they can actually conquer dahil inutusan sila ng Panginoon to spread the gospel. Kaya nga yung power na yan, it encouraged them na to face death. Kaya nga, naging martyr po ang mga disciples ng Panginoon because of the power of God. They did not actually hindi nila pinanghinaan, hindi sila bumitaw sa kanilang pananampalataya, but the power that God gave them. No, tinulak to face all the challenges in life. Kaya nga,
Napakasarap po, no? When the Lord said, I will be with you. Panghawakan mo na yan kasi you will conquer. You will overcome. Hallelujah. And Jehoshaphat bowed down nung narinig niya. No, nung narinig niya that the Lord will be with him. Ang ginawa niya, he bowed down with his face to the ground. Ibig sabihin, nag-submit po si King Jehoshaphat. Nag-agree siya na sinasabi niya, Lord, wala kami magagawa with this vast army, pero nung narinig niya, God will be with him, and the battle is not for them, it's for the Lord, it's God's battle. Kaya nga, nung narinig niya, tomorrow, lalaban kayo. Ang ginawa ni Jehoshaphat, he faced down, he worshiped the Lord. No? Nag-submit si King Jehoshaphat, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Nakita nila yung hari nila. Sumunod ang mga nasasakupan. Alam mo, kung ikaw ay tatay, ikaw ang leader ng pamilya. Kapag nakikita ng pamilya mo na ikaw ay lumuluhod sa presensya ng Panginoon, ikaw ay nag-worship sa harapan ng Panginoon in front of your family as well will worship the Lord. Pero kung hindi nila nakikita na pinupuri mo ang Panginoon, ina-acknowledge mo ang Panginoon sa buhay mo, hindi rin nila gagawin yan. Tatay, knock-knock. Pero with his faith, no, sumunod ang Judah, ang kanyang nasasakupan. Then some Levites from the Kohathites. Alam niyo yung Kohathites? No? Wala dito niyan. Okay. And the Kohathites. Meron pang isa dyan. The parasite. And then. Stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Bakit in-emphasize yung with a very loud voice? Whenever you worship God with a very loud voice, meaning yung dinideclare mo, it's coming from the heart. And because it comes from the heart, nagiging confident ka whenever you shout the name of Jesus in your life. Hallelujah. No, kaya kapag ikaw nagdi-declare, hindi yan yung, by grace, I am forgiven. By grace, I am saved. Kapag ganun po, walang confidence. Amen? Kaya whenever we declare, by grace, I am forgiven. Ngayon kapatid, kung pabalik-balik ka sa kasalanan, yes, wala kang confidence. Lalo na katabi mo yung misis mo. Alam niya na ngayon ay tumataya ka pa rin ng weteng. Hallelujah. Yung iba nag-upgrade na, hindi na weteng, loto na. Kaya nga when you declare, pag sinabing, wala ka ng bisyo, ang bisyo mo na lang ay manalangin, magbasa na salita ng Diyos. Hindi mo yung masasabing, Amen, kung hindi naman yung totoo. Hallelujah. Kaya nga, when they worship the Lord with a very loud voice, totoo po yan. It comes from the heart. Kaya nga, ganun sila ka-confident. Dahil aharap sila sa gera, aharap lang. Pero lalaban ng ating Panginoon. Praise God for giving you a word of encouragement. No, magpuri ka kapag may narinig kang encouragement from the Lord. Magpuri ka na, kapatid. Dahil may gagawin sa iyo sa buhay mo ang ating Panginoon. Hallelujah. Pero in the New Testament, it's not the battle belongs to the Lord. Okay? Kasi nga po sa krus, sabi ng Panginoon, it is finished. In John 19:30, Jesus said, it is finished. Yung last word po niya, it is finished. Ibig sabihin, tapos na ang gera. No, it came from the word tetelestai. Ang ibig sabihin po niya, it is finished. No? In business context, ang ibig sabihin po niya, debt paid in full. Wala ka ng utang. Okay? Sa judicial context, pagdating sa kaso, fully served. Laya ka na, hindi ka na makukulong. Laya ka na. Okay? Sa military context, kapag yan ay natapos ng gera, sasabihin, the battle is won, tapos na, wala nang gera. Hallelujah. Kaya nga in the New Testament,
It's not the battle belongs to the Lord. Okay? Dahil pinagtagumpayan na ng Panginoon, binigyan na tayo ng power. No, sa carpentry, the work is complete. Tapos na. Wala nang gagawin pa, tapos na. It is done, accomplished, paid in full. Kaya nga yung salvation mo, paid for. Hallelujah. Kapag ikaw ay may gera sa karamdaman, hallelujah. At the cross of Calvary, sabi ng Panginoon, it is finished. Paid for. Tetelestai. You are healed. Amen. Kasalanan, fully paid. Fully paid. Fully paid. Pangpangan. Nabayad. Okay? Wala tayong kasalanan. Sabi ng Panginoon, there are no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hallelujah. Bahay! Mag-declare ka na, fully paid. Paid for. Ang bahay natin sa langit mansyon. Fully furnished. Fully paid. Hallelujah! Blessings, they are free, fully paid. Paid for. Hallelujah. In Colossians 2:15 said, in this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. So wala na tayong kalaban. Ibig sabihin, we are not fighting to have victory. We are fighting from victory. Hallelujah. Victorious na tayo. Nandun na. Nanalo ng ating Panginoon. He disarmed the enemy. No, wala na siya. He shamed them publicly. Wala na siyang kakayanan sa atin. Kaya lang, kailangan po tayo tumayo. Kailangan tayo mag-appear. Just like with King Jehoshaphat, kailangan lang po silang nandoroon. Pero yung gera, tinapos na ng Panginoon. In the New Testament, tapos na talaga. Hallelujah! Parang hindi kayo natutuwa. Parang wala lang. Hallelujah! Parang ano yun? Alam mo, if you are confident to say that you are free, at walang kayang gawin ng demonyo sa iyo kung hindi mo i-allow, you will say it with boldness. You can shout, praise the Lord! Hallelujah. Praise the Lord. Today, instead saying the battle belongs to the Lord, we are saying we fight with the Lord. Hallelujah. No, hindi ito yung, Lord, ikaw nang gagawa. No. We need to fight with the Lord. Without God in your life, you are powerless. Hallelujah. Kaya nga yung word righteous, hindi mo yan makukuha without the presence of God in your life. Yes, you can say it, pero you cannot act it kasi nga, the very presence of God is not with you. Pero if the presence of God is with you, then you can declare, I am righteous. Hallelujah. Amen. No, sabi nga na Romans 8:31, if God is for us, if the Lord is for us, or is with us, who can be? Hallelujah. Alam niyo naman pala eh. Hallelujah. Amen. In 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. No, we need to fight the good fight of faith. We need to fight with Jesus because dun nakasalalay ang ating pananampalataya. Hebrews 11, no, sinabi niya, is being sure what we hope for. Kaya nga, when we fight, we know what we hope for. And we know and certain what we do not see. Hallelujah. Kaya nga, we fight with God, fight the good fight of faith, kasi binigyan na po tayo ng authority ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. And the promise here is to overcome all the powers of the enemy. Nothing will harm you. He has given us this authority. Kailangan lang natin gawin. Authorized na tayo. Hallelujah. We have this power. In 1 Timothy 1:18, my son Timothy, I have given you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them you may fight
the battle well. May mga prophecies sa ating panahon. Take note, Old Testament pa lang po ang hawak nila. Pero yung mga instructions ng Panginoon, ginagamit ng Panginoon through Apostle Paul, yung mga words of encouragement niya kay Timothy. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, how to fight the battle? Well, it's by holding on to faith and a good conscience. Alam niyo yung good conscience, it speaks about obedience. Kaya tayo merong good conscience because we obey the Lord. Kaya nga, hold on to faith and a good conscience. Hallelujah. In 2 Timothy 4:6 said, I am already being poured out like a drink offering. The time for my departure is near. No, papatayin na po, malapit na po mamatay si Pablo dito. In 7, I have fought the good fight. Hindi sinabing, the Lord fought the good fight for me. No. I have fought the good fight. I have finished the race. Lahat po tayo may laban, may karera. At in-expect ng Panginoon na magpapatuloy tayong tatakbo. I have kept the faith. No, sinasabi ni Pablo, as he fought the good fight of faith, nandun yung kanyang pananampalataya, staying strong, steadfast, nothing move him. Hallelujah. So, ganun din po tayo. The word of God today is no longer the battle belongs to the Lord, but fight, my child, for I am with you. Wala, parang hindi kayo excited. I am with you because God is with us and who can be against us? Ngayon, kung di mo pinapractice yan, kapatid, magiging stock knowledge lang yan. At lahat ng mga stock, kinakalawang. At kapag kinalawang yan, nawawala ng talim. Nawawala yung confidence. Third, Jehoshaphat had unfailing faith in God. Because Jehoshaphat faced his enemies by praising the Lord. Hallelujah. Why? He inquired the Lord. He listens, may instruction. At narinig ni Jehoshaphat that the battle is not for them. It's for the Lord. It's God's battle. Okay? Kaya nga, anong ginawa ni Jehoshaphat? Ang ginawa lang niya, he start praising and worshiping God. Hallelujah. Kapag in-inquire mo ang Panginoon sa buhay mo about your problems, kapag sumagot ang Panginoon, start worshiping the Lord. Hindi yung come what may, lawekupin Lord. No. Alam mo, whenever you start thanking and praising God, it speaks about your faith. Wala pa, pero nandyan na sa pananampalataya mo. In 22 verse 20 said, early in the morning, they left for the desert of Tekoa. Desierto din. Papunta sila doon. Pag sinabing desierto, open. Okay? Walang pagtataguan. As they set out, Jehoshaphat stood and said, listen to me. No, nung paalis na po sila. Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Ibig sabihin, you will be protected. You will be saved. You will be spared. Okay? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon. Have faith in His prophets, and you will be successful. Nangusap na ang Panginoon sa pamagitan ng mga propeta, and you will be successful. Hallelujah. After consulting the people, okay, kailangan niya i-consult ang mga tao. Jesus appointed men to sing to the Lord and praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army. Hallelujah. Kinonsult muna ni King Jehoshaphat. Sino dito yung mga true worshiper ng bawat lahi nyo? Sila yung pauunahin natin. Narinig nyo? Hindi tayo lalaban. Si Lord. Pero para merong pagtanggap na si Lord na lalaban, magpuri na tayo. Hallelujah. Okay? Nung sinabi niya, mauuna yung mga worship leaders, mga worshipers, mga magpupuri kay Lord. Tingnan nyo, walang nag-complain. Lord, bakit kami? Ang dala lang namin, torotot. Ang dala namin, cymbals. Ang ganda ng boses ko, makakapatay ba ang boses?
Ay, siguro kapag wala sa tono. Okay? Pero ito, I believe, namili po sila ng mga worshipers. That they worship the Lord with their heart. Okay? Then sabi ni King Jehoshaphat, ito sasabihin nyo, ito yung aawitin natin. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Hallelujah. Kaharap sa gera, ang sabi, give thanks to the Lord, and His love endures forever. Hallelujah. What a powerful word. Kasi nag-declare na ang Panginoon, sumusunod na lang sila. Give thanks to the Lord. Kasi sabi nila, hindi kayo lalaban ako. Ibibigay ko yan, lahat ng mga sinasabi niyong vast army sa inyong kamay. Pero hindi kayo lalaban. So nasasabihin, anong ginawa? To comply doon sa word ng Panginoon para sumunod sila. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. As they began to sing and praise, as they began, nung nag-start na sila magsabing, give thanks to the Lord and His love endures forever, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated as they began to sing and praise. Hallelujah. Because the battle belongs to the Lord. Right now, the battle belongs to us and with the Lord. Hallelujah. Alam niyo, whenever we start worshiping God, it speaks about our faith. Jehoshaphat won the battle not with weapons of warfare, but by praising and worshiping God. Anong nangyari in verse 23? 2 Corinthians 20:23. The men of Ammon and Moab rose up against the men of Mount Seir and destroyed and annihilate them. After they finished slaughtering the men of Seir, they helped to destroy one another. Hallelujah. Wala silang naging kaaway. Sila, kalaban nila nagpatayan. It's not a coincidence. But because of their worship, the Lord caused an ambush. Natolete sila. Hindi nila malaman bakit ganon. Lumalaban sila, lalaban sila, pasugod sila, but they are singing. They are taking their God. Hallelujah. Kaya nga, face your problems with a heart full of praise and thanksgiving to God. The unfailing faith of Jehoshaphat. Jehoshaphat had unfailing faith in God because Jehoshaphat inquired about his situation first to the Lord. He listened intently to the voice of God, and he faced his enemy by praising the Lord because the battle belongs to God. They praise and thank God. In 2 Chronicles 20:24, when the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked towards the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. Lumaban pa sila? The word is, as the men of Judah came to the place. Nung dumating na sila sa lugar nung saan yung gera, ang nakita nila dead bodies. So Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder. They found among them a great amount of equipment and clothing and also articles of value, more than they could take away. There was so much plunder that it took them 3 days to collect it. 3 days! Hallelujah! You know, if you have this big problem, and when you trust the Lord with that big problem, the result will be big blessings. There was a vast army that is being attacking Jerusalem and Judah. But because of their faith, ano resulta? Plunder, a blessings of 3 days. It's a huge amount of blessings as well. Hallelujah.
Kaya when you learn to praise God in the midst of crisis, He will not only solve your problems, but He will also bless you abundantly after you face your difficulties with thanksgiving in your heart. Hallelujah! To have unfailing faith is to praise God and thank Him for His goodness and love, even in the midst of severe trials. We need to overcome them. We need to praise God and thank God for this great problem because we have a great God who is with us. Hallelujah! Sabi ng Isaiah 46:4, I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Because He is the God who made us. And He is the one who promised us to sustain us. Hallelujah. Alam mo, hindi naging victorious si Jehoshaphat nang walang ginawa. Nangyari yung promise ng Panginoon sa buhay niya to overcome the vast army when they began to sing and praise the Lord. As they began to sing and praise the Lord, as they began to sing and praise the Lord moved. And as you began to sing and praise the Lord will move. Kung anong problema mo man, kung anong inaharap mo man sa buhay, ano man sitwasyon sa buhay, as you start singing and praising God, God will move with His power, with His might, with His miracles in your life. And nothing will overcome you. Hallelujah! Hallelujah! When they start singing and praise the Lord, as you start singing and praise the Lord, you will overcome. You will overcome. Hallelujah.